Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na hango sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan na natin. Isa akong call center agent. Panggabi ang trabaho. Kung kaya't kadiliman ng gabi ang laging nakikita ko. Simula pagpasok, paglabas ng pinagtatrabahuhan. Graveyard shift ang tawag sa aming schedule. Kung kaya't sa buong kadiliman ng gabi, kuminsan ay umabot ng madaling araw, nasa trabaho ako. Yun ang sakop ng oras ng aking pagtatrabaho. Dahil sa wala pang namamasada sa ganung oras, tinitiis kong lakarin ang kahabaan ng daan patungo sa inuupahan dito sa may Cebu. Mula sa main road, tatahakin ko ang pasikot-sikot na daan ng eskinita. Nagtataas ang puno naman sa paglabas ng eskinitang yan. Walang poste ng ilaw, kung kaya't ang ilaw na nagmumula sa aking telepono ang nagsisilbing gabay ko. Idagdag na lang din ang kaunting tulong ng liwanag ng buwan. Yan ay kapag sisilap ang buwan sa likuran ng mga ulap. Hindi ko rin maintindihan ang panahon yun. Laging maulap, pero hindi naman umuulan. Inilabas ko na ang telepono ko dahil nasa bukanan na ako ng dulo ng eskinita. Madilim talaga dun. At kung wala kang ilaw na gabay, paniguradong maliligaw ka ng landas. Normal naman ang paligid. Malamis lang din ang ihip ng hangin. Malinaw sa kabila ng kadiliman. Wala rin namang kriming nagaganap sa mismong lugar na ito. Maliban na lang sa tsismisan ng mga kapitbahay. Daig pa ang mga tagabalita sa pagsagap ng mga tsismis. Magandang gabi po, sabi ko sa nakasalubong ko. Hindi ko na naaninag pa ang mukha nito dahil nagmamadali na rin akong makauwi ng makapagpahinga na rin. Umaga na. Pasensya na po. Natigilan ako ng lingunin ko ang lumagpas na nakasalubong. Nang iwas-iwas kong ilaw ng telepono, wala naman akong nakitang bulto ng tao o sino pa man. Binalikan ko sa isipan ang nangyari lang. At sigurado kong may nakasalubong ako. Bahala ka na nga sa isip-isip ko. Nagkibit balikat ako at hinarap muli ang daan pa uwi. Pero laking gulat ko nang halos mabunggo ako sa napakalaking figura na nasa harapan ko. Sa tansya ko, 1 metro ang lapad ng katawan nito. Kapirasong tela lang ang nakatakip sa masilang bahagi ng ibabang parte ng katawan nito. Mabalahibo ang binti, maging antyan at mga braso. At nang idako ko ang tingin sa mga paa nito, doon na nagsimulang dumagundong ang kaba sa aking dibdib. Ang laki na sukat ng mga paa nito na malayang nakatapak sa lupa. Itinaas ko ang hawak na telepono. Kasabay nito
ang pagtaas din ng paningin ko. Napanganga ko. Hindi ko maaninag ang mukha nito dahil hindi sapat ang ilaw na mula sa teleponong hawak. Pero sigurado kong matangkad. Malahigante ang tangkad nito. Dahan-dahan akong napaatras at natisod pa nga ako na naging dahilan ng pagbagsak ko. Nang muli kong iangat ang aking tingin, pawang kadiliman na lamang ang aking nakikita. Makailang ulit kong kinusot ang aking mata. Namamalikmata lang ba ako? Mahinang tanong ko sa aking sarili. Nagugulang napatayo ako at nagmamadaling nilisan ng lugar sa pamamagitan ng pagtakbo. Pagka-uwi, ay pinilit ko na lamang kalimutan ko nung nangyari. Hanggang sa nawaglit na lamang sa aking isipan ang pangyayaring iyon. Dahil subsub na naman ako sa trabaho kinabukasan. Naalala ko lamang itong muli nang pauwi na ako. At heto na naman ako sa madilim na bahaging iyon ng daang pauwi. Namalikmata lang ako. Paulit-ulit kong sinasambit. Pangungumbinsi ko sa malikot kong isipan. Kung ano-ano na lang ang naiisip nito. Pinubuhay lang ang takot ko. Sinimulan ko ang paghakbang patungo sa madilim na daan nito. Nang nasa gitna na ako, pansin kong may pares ng mga matang nakamasid sa akin. Palihim kong binabantayan ang bawat sulok ng paningin ko. Sa totoo lang, nabuhay ako rito sa mundo na kalahati sa aking pagkatao ay talagang matatakotin. Pilit ko lamang nilalabanan. Kaunting hindi pamilyar na kaluskos lamang ay talagang dadambahin na ako ng kaba. Ngunit nagpatuloy lamang ako sa paghakbang dahil yun lang talaga ang daanan ko pa uwi. Hakbang ng hakbang hanggang sa napansin kong hindi ako nakakaalis sa lugar na yun. Parang kanina pa ako naririto. Parang paikot-ikot lamang ako. Sa ideyang maaaring pinaglalaruan ako sa puntong ito. Butil-butil na ang aking pawis na nag-uunahan sa pagtagaktak na nagmumula sa aking noo. Basa at madulas na ang kamay ko kung kaya't nabitawan ko ang hawak na telepono. Yumuko ako para kapain ito. Hinahanap ko ang aking telepono nang may makapa akong magaspang na bagay. Kasunod nun, ang kakaibang amoy na nalalanghap ko sa paligid. Parang bumaliktad ang aking sigmura. Napakasangsang ng amoy nito. At dahil dun ay napaubo ako. Pinigilan ko ang pangamoy at pinagpatuloy ang pagkapa kung nasaan ang aking telepono. Hindi ko nakita yung telepono dahil hindi ko alam kung saan ito napunta. Ngunit patuloy pa rin ako sa pagkapa at nananatiling magaspang ang aking nadadama. Kasunod nun, nakaramdam ako ng parang mahahabang balahibo.
kinilabutan ako nung tagpong yun. Teka, hindi kaya... Napalayo ako mula rito nang sumagi sa aking isipan ang nangyari sa akin nung nakarang gabi. Hindi kaya ito yun? Sino ka ba? May tao po ba dito? Katamtaman lang ang lakas ng boses ko. Pero sigurado ako na kung may tao sa paligid, maririnig ako nito. Nag-intay ako ng ilang segundo. Subalit wala akong sagot na naririnig. May tao ba yan? May tao ba? Pagkaulit ko. Ano ba naman to? Sampit ko sa akin sarili. Tabi-tabi po. Makikiraan lang po ako. Kung sino po man kayo. Wala po akong masamang intensyon. Dadaan lang po ako pa uwi. Sambit ko at inulit-ulit ko habang humahakbang. Kahit na hindi ko na alam kung ito ba yung daanan pa uwi o naliligaw na ako. Nakahinga naman ako ng maluwag nang matanaw ko ang bahay ni Aling Tessie. Itong unang bahay sa dulo ng madilim na bahaging yun. Sa ika-4 na bahay naman, itong bahay na inuuwian ko. Mabilis na lumipas ang oras at muli na naman dumating ang madaling araw. Uwian ko na naman at narito na naman ako sa daanang yun. Ganun na lamang ang paghihinayang ko nang maalalang nawala ako ng telepono ko. Sa pangalawang gabi, may nagparamdam sa akin sa lugar na to. Wala akong magamit ngayon. Sambit ko sa aking sarili na may halong panghihinayang at halong kaba. Gayunpaman, inilakasan ko ang loob ko na suungin ng kadiliman. Wala rin naman iba pang daanan pa uwi. Kung kaya't wala akong no choice. Mabagal na may iba yung pag-iingat ang aking mga hakbang. Nang maya-maya pa, bigla akong naiharang ang aking kaliwang palad. Nang biglaang lumitaw ang silaw mula sa hindi kalayuan. Para itong bulalakaw na dumaan sa gitna ng kalawakan. Naibaba ko lamang ang aking kamay nang mawala na ito. Pero may nakalitaw na pulang ilaw sa hindi kalayuan. At nasa itaas na bahagi ito ng puno. Ang pulang ilaw niyon ang ginawa kong gabay sa dilim ng gabi niyon. Yun ang sinundan ko. At dahil meron akong lugar na patutunguhan, mas binilasan ko ang aking hakbang. Dahil baka may tao sa bandang yun na maaaring makisabay ako patungo sa dulo na itong daan. Ngunit sa tansya ko, habang papalapit ako sa may pulang ilaw na yun, ay palayo naman ito ng palayo. Ano? Bakit parang hindi ko nararating yung pulang ilaw niyan? Nagsimulang manalaytay ang takot sa aking mga ugat. At dun ko napagtanto na baka may kung anong elemento na naman ang naglalaro sa akin. Tumigil ako at sinimulang kausapin
ang hindi malamang presensya. O boss, baka pwedeng padaanin niyo po ako. Makikiraan lang po ako. Katulad po ng gabing napadaan ako rito. Kung sa tingin niyo ay gagambalain ko kayo, nagkakamali po kayo. Sambit ko habang inaalala ang salita ni tatay na lagi magpasintabi. Kapag daw sa tingin mo'y pinaglalaroan ka ng elemento, kausapin lang ito ng maayos at pakiusapan. May ilan naman doon na mabait at gusto lang makipaglaro. Pero kapag naman masamang elemento ang nakipaglaro sa iyo, mahirap nang makawala sa bitag nito. At yan ang ikinababahala ko. Makikiraan lang ako ha. Huwag niyo naman po akong takutin. Muli kong saad. Hindi pa nga ako nakakakbang nang may marinig ako na malalim na boses at parang dumadagundong na parang kulog. Napalunok ako na napaatras. Mula sa mataas na puno na yun, na sa tingin ko'y balete. Dun ko lang napagtanto na nakaupo sa malaking sanga nito ang malahiganting lalaking may nakaipit na nakasinding ni rolyong tuyong dahon sa pagitan ng naglalakihang daliri nito. Kapre! Akala ko sa palabas at kwento-kwento lang nabubuhay ang katulad nito. Tunay pa lang mga to. Nanginginig na napaatras ako. Para lang itong isang lalaking dinapuan ng matinding surais dahil sa mapupulang mga mata nito. Sige rin ito sa paghit-hit at panaybuga ng usok habang nakatitig lang sa akin. Ngunit sa kabila nun, iblaan ko naman ang ekspresyon ng mukha nito. Dadaan lang naman po ako. Makikiraan lang po. Saad ko pa. Muli itong bumughan ng usok at saka itinapon sa gawi ko ang upos ng sigarilyong hinihitit nito. Halos matumba ako sa pagbabalanse nang lumapat ang mga paa nito sa lupa at panandaliang gumalaw ang lupa dito. Sa tingin ko, nasa 8 talampakan ang taas nito. Ang laki ng tiyan na hindi pangkaraniwan ang laki. May kung anong dinampot ito. At sa isang iglap, parang naging sulo ito at dahan-dahang lumapit sa akin. Takot na takot ako habang papalapit ito at parang nanigas ako sa aking kinatatayuan. Maya-maya pa ay biglang nawala ang takot na nararamdaman ko. At parang ang sulo na yun ay iniabot niya sa akin. Lakad na. Sabi niya ito sa napakababang boses. Walang ano-ano tinanggap ko ito. Para akong sementadong tao na hindi natinag sa tinatayuan. Yumuko ang higanting harap at bagya akong itinulak nito.
gamit ang daliri niya. Napaikis-ikis pang lakad ko sa pagkabigla. Umuwi ka na. Dagdag nito. At saka naglakad pabalik sa puno ng balete. Bumalik ito sa pagkakaupo sa sanga nito. At muli ay ipinagpatuloy ang paghit-hit ng tabako. Ilang minuto pa akong napatulala. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang nangyari. Hindi ba't ang mga katulad niya walang ibang ginawa kundi ang paglaruan ng kanilang biktima. Nakadalasan ay wala nang hininga kung matagpuan sa susunod na mga sandali. Ngunit, ibang isang ito. Siguro tama nga sila na kung merong masama, meron ding mabait. At siguro din, wala silang ibang intensyon kung di ang manakot lamang ng mga taong daraan. Nakauwi ako. Nagamit-gamit ang sulo na binigay sa akin ng kapre. At yun ang naging gabay ko pa uwi sa madilim na gabi. Hindi lang yun ang natatanging gabing naging mabait ang kapre sa akin. Ngunit sa tuwing mapapadaan ako rito, katulad pa rin ng una, ay panginginigin muna ako sa takot.